Kitang-kita ng mundo ang illegal na pagdampot sa ating Pangulo at sa pagbalewala ng proseso ng batas. Ngayong pong araw na ito ay unang anibersaryo ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga supporter, lalo na sa mga kamag-anak at mga diehard supporter po ng mga Duterte. Para sa kanila, hindi pag-aresto, kundi kidnapping ang nangyari po sa kanya nang inihatid po siya mismo ng gobyerno ng Pilipinas papunta sa ICC. At para magbalik tanaw po tayo ukol dito, makakasama natin si Ginoong Greco Belhica, dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, ang unang opisina ng gobyerno na tinanggal ng kasalukuyang administrasyon. Executive Order number 1, tinanggal ang Presidential Anti-Corruption Commission. Sir Greco, magandang gabi. Admar Villando po inyong makakasama sa SMNI. Good evening, Admar, and sa lahat ng nakikinig sa atin at nanonood ngayon. Thank you for having me. Opo, naalala ko po, Ginoong Greco, dahil bago pa ang March 11, nasa Hong Kong ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, which is wala ka ata doon. Ibang nag-represent sa'yo doon. Nandun kami noon during that time. And ano ba ang, kumbaga, ano ang reaction mo agad nung mismong nalaman mo o nababalitaan na aarestohin ang Pangulo hanggang sa doon na nga, nangyari na nga. Saan ka during that time at ano po yung naging reaction nyo? Bilang pagbalik tanaw lang po, Ginoong Greco. Kasi biglaan dumating yung news nung gabi. So, and then nabalitaan namin na babalik ang Pangulo despite na mayroong warnings ng pag-aresto. So nag-aabang na kami, umaga pa lang yung mga pangyayari sa airport. Tapos yun na nga, dumating na ang Pangulo, tapos karoon na ng commotion hanggang inabot ng gabi ang pag-aresto. Nandun po ako sa Villamor noon sa labas. I remember nasa labas kami ng gate, hindi kami pinapapasok ng dami-dami mga pulis, subalit ang dami-daming mga supporters at nagmamahal sa Pangulong tipon-tipon doon nagagalit dahil sa kitang-kita ng mundo ang illegal na pagdampot sa ating Pangulo at sa pagbaliwala ng proseso ng batas. Ang aming pagkakaalam, the President knew na meron sa kanya pagtatangka, subalit alam din niya bilang abogado at piskal na he had to be brought to a court first. Bagay na hindi ginawa nila Torre at ng kapulisan at ng buong pamahalaan. Kaya sa pilitan po siyang dinalaran. Alam mo, Admar, ang kwento sa akin ng mga kababayan natin sa airport ng mga pulis. Sabi na sir, handa na kami lumaban. Si Presidente Duterte ang nagpipigil sa amin. Sabi nila, huhubarin na namin sana ito aming mga pangtaas na uniforme at lalaban na kami. Kaso lang ang Pangulong Duterte nagsasabi na relax lang dahil at that point alam niya maaaring magkagulo, magkabarilan pagka pinagpatuloy niya ang paglaban o pagtanggi as mama. So, hindi pinapasok si VP Sara, hindi pinapasok sila Senator Bongo, walang pinapasok po sa amin. Tapos pinilit siyang dalhin sa, nakita natin yung ginawa ni Torre, yung kanyang napakasamang paraan, napakayabang na paraan, napakarahas na paraan na pagmamaltrato sa Pangulo. Nakita yun sa mga videos na sa pilitan niyang dinala ang Pangulo without a valid warrant. Paulit-ulit na natin sinabi that ICC warrant na sabi ni E.S. Medaldea na hanggang ngayon hindi pa nakikita should have been first brought to a local court so that the President can defend himself as guaranteed as protection of the Constitution to any Filipino citizen. Pero hindi ho ito ginawa. At Opo. nakita natin na nangyari. Yung pala,
ito ang misyon ni General Torre para siya ay maging Chief PNP Opo. na nakita rin natin ginamit lang siya dahil napakadaling panahon, sinibak din kagad siya tinapon sa MMDA naghuhugas ng lilinis ng kanal at nagta-traffic. Opo. So yan, Oo. and yeah, go ahead. Ginong Greco, sumagi ba sa isip mo or sa imagination mo na may isang leader tayo sa bansa, kasi tapos na tayo sa panahon na naging kolonya tayo, sinakop tayo ng iba't ibang mga bansa. Sumagi ba sa isip mo, sa imahinasyon nyo po na may pagkakataon na haharap ang isang leader natin, presidente pa, sa banyagang hukuman? Kasi tapos na tayo sa mahabang panahon nun nung sinakop tayo, humarap ang mga Pilipino sa mga banyagang hukom or sa mga gobyerno ng mga banyaga po. Tama yan, Admar, kasi dito sa Pilipinas, 3 presidente na po ang kinasuhan natin dito at ikinulong at nakalabas ulit. 3. Una, si President Ferdinand Marcos Sr. Si President Ferdinand Marcos Sr. at saka si President Duterte, parehong EJK ang kaso niyan. Ang sabi ng parehas na organisasyon na nagkaso rin sa kanila. Ang sabi ng ang aligasyon kay President Marcos Sr. na 2,000 mahigit daw ang napatay sa martial law because of political reasons. Mga kalaban sa politika. Si President Duterte daw, 6,000 ang inamin ng gobyerno na namatay dahil sa drug operation, sa illegal drugs operations, magkaiba yon. Si President Marcos daw, meron 35,000 na buhay na mga nakasurvive na tinorture at 70,000 daw ang ikinulong na lahat ang dahilan ay politika, mga political dissenters ang kalaban ni President Marcos. Na kay President Duterte, 160,000 daw ang nakulong. Pero puro drug lord, drug addict at drug pusher. It was a legal police and anti-drug operation. Pero si President Marcos natapos ang kaso dito nilitis, dito tinapos, and in fact, yung mga nagki-claim ng danyos ay nabayaran. In fact, gumawa pang Pilipinas ng sarili niyang batas para ma-prosecute ang Presidente Marcos Sr. Meaning, the Philippines has the ability to hold and to investigate and prosecute high-profile cases kahit presidente. Si Presidente Arroyo, si Presidente Estrada, pareho pong nakulong at nakalaya dito sa ating bansa. 4 na senador po ang sinubok dito, ang trinay. Senate President Enrile, namatay na, house arrest. Si Senator Bong Revilla, nakakulong ulit, nakalaya, nakulong na naman. Senator Jinggoy Estrada, nakulong, nakalaya. At si Senator De Lima, nakulong, nakalaya, naging congresswoman pa ngayon. At lahat sila, naging mga senador ulit. Ito po ay patunay na ang Pilipinas has the ability to hold and to try high-profile cases kahit pa siya presidente successfully. Ngayon, anong kaibahan nung kay Presidente Duterte? Bakit siya ang kaisa-isahang presidente na kinasuhan na parehas pa ang kaso kay President Ferdinand Marcos Sr. pero dinala doon sa Hague, pinakakasuhan at pinalilitis sa mga banyag at puti na wala namang kaalam-alam ng drug situation dito sa Pilipinas at yung drug operation na nangyari sa Pilipinas nung dumating ang Pangulong Duterte. Tapos ngayon, nakita natin sa mga pandinig na yung proseso ng paglilitis ay siya ring proseso ng paglilitis dito sa Pilipinas. Subalit ang pagkakaiba, siya ay ngayon hinahatulan at humaharap sa mga banyaga na judge na wala namang kaalam-alam, wala namang ambag, wala namang experience at hindi naiintindihan ang sitwasyon dito sa Pilipinas at yung mga pangyayari ng drug war, yung mga tunay na pangyayari dahil di umano
ang mga witnesses na nakuha niya ay puro pala spoon-fed ni Senator Trillanes na isang kalaban sa politika ng mga Duterte. So, that proves that politically tainted yung pagkakaso kay President Opo. Duterte at saka binaboy talaga, sorry for the word, ang sistema, ang batas, ang hudikatura, ang justice system dito sa Pilipinas ng pagkakadampot, illegal na pagkakadampot at pagpapakulong kay Pangulong Duterte. So ngayon, nakita natin na spoon-fed pala yung mga witnesses. Ginamitan pa ng corruption money. Di umano, may 100 million pesos pang inabot kay Senator Trillanes para ipanggastos doon sa operation ng ICC dito. So, paano yon? Paano sasagutin sa ICC yun eh? Hindi naman nila alam. Yun dahil local issue yun. Lastly, yung um, paano malalaman nung mga puti at ang mga dayuhan, European siya, puro babae, na allegedly mga feminist. Hindi ko alam, pero yun ang mga balibalita. Galit sa matatapang at matitigas na lalaki, kagaya ng Pangulong Duterte. Paano nila maiintindihan yung sentimiento at tunay na pangyayari na tumatakbo sa isipan at damdamin ng mga Pilipino pre-2016? Alam ba nila na nung bago dumating ang Pangulong Duterte, ayon sa datos ng PDEA at Dangerous Drugs Board mismo, 92% ng barangay sa Metro Manila drug affected. 100% of all heinous crimes committed are drug related. Alam ba nila na araw-araw napapanood natin sa TV, sa mga news, ang karumaldumal na krimen na ginagawa ng mga taong involved sa droga, nire-rape ang lola, pinapatay ang pamilya, sinusunog ang bahay, karumal-dumal na krimen na tayong mga Pilipino, takot na maglakad-lakad sa kalsada ng gabi, lalo na kung may mga babae, dahil merong drug addict doon sa kanto na hawak ng mga pulis. Alam din po ba nila ang report na ang sindikato ng droga dito bago dumating ang Pangulong Duterte, pasok na ang mga politiko, ang mga pulis, ang mga judges, narco-politics na, hindi mahuli na yung mga kapitan. Tanungin po ng ating mga kabayan, ng mga kapitan nila, nagrereklamo dahil yung mga hinuhuli nilang pusher at user nauna pa umuwi ng barangay kaysa sa kanila pagkatapos silang hulihin. Samantalang ang hirap-hirap manghuli. Hindi ko naiintindihan ng mga hukom yun. Isang bagay, Opo. hukom dun sa ICC, isang bagay na naiintindihan ng bawat isang Pilipino dito sa Pilipinas dahil nangyari sa atin. Opo, at hindi porket hindi masusunod o nasusunod yung kanilang gusto ng mga nangaakusa ay hindi na umiiral ang justice system. Kasi parang ganun yung nakikita nila eh. Na pag hindi pabor sa kanila, pangit o hindi gumagalaw o hindi gumagana ang justice system. No, hindi ho totoo yun. Talaga may mananalo at may matatalo sa korte. Depende sa ebidensya. Pero yung para sabihin mong hindi gumagana ang justice system, wala silang katibayan doon dahil as I have said, tatlong presidente, tatay niya mismo ang nilitis, hinatulan dito mismo sa Pilipinas. Dalawang presidente pagkatapos noon at 4 na senador. So, hindi totoo na hindi kaya, na hindi nagwo-work ang justice system. Matagal lang. At saka Opo. corrupt, gaya ngayon. Di Mm-mm. ba yung ang laki-laki ng issue sa flood control, sa corruption, na nawawalang pera. Nung lumabas ang mga witnesses na sundalo, yun ang iniimbestigahan. Imbis na imbestigahan yung mga sinabi nila, ang iniimbestigahan yung mga nag-witness. Yun ang tinatakot, yun ang iniipit. Yun problema dito sa Pilipinas. Pero
Pagka sinabi mo na kaya ba ng justice system natin? Yes, mahirap lang, pero kaya. Ang nakikita rin natin dito sa pangangalap ng kanilang mga investigasyon at sinasabing ebidensya, pumunta rin naman sila dito. Hindi pa malinaw kasi tinatanggi ng gobyerno na nakipag-ugnayan pero nabuko na nakipag-usap, pero kung susumahin mo, pumunta pa rin sila dito. So anong kaibahan kung sasampan siya ng kaso rito, ang kapangyarihan ng gobyerno na ginamit nila, na nakita natin nung ginamit nila doon sa paghatid mismo ng dating Pangulo sa ICC, kung yun ang gagamitin nila para makapangalap ng ebidensya, nakikita nilang may ebidensya, hindi po ba mas yun, kapani-paniwala? Tama po yan. Kaya hindi tayo makaasa ng hustisya doon dahil hindi natin maasahan na magiging buo ang kwento doon. Kahit ang husay-husay ng pagkakadepensa ni Attorney Kaufman at pagkakapresenta doon sa presentation of charges. Ang akin tanong doon, naiintindihan ba ng mga puti ito? Kasi alam mo, iba ang kultura at pag-iisip ng Pilipino kumpara sa mga Westerners. Sila po doon, black-black, white-white. Sa Pilipino, hindi po ganun. Meron tayong hiya kahit mali, pero hindi natin sinasabing mali dahil yung yes natin minsan no, yung no natin minsan yes, dahil nahihiya tayo mangbastos. Yun po ang puntos ko. So, ang pagtiningnan nila na, well, totoo bang, kunyari, yung sinasabi, kasi ang pinupuntos nila ron, hindi, state-sponsored killing yan eh. Kahit naiintindihan natin na yung mga bigkas, yun ang ebidensya nila yung mga salita ng Pangulong Duterte, naiintindihan natin na these were warnings, strong warnings against drug lords and gangsters and corrupt officials. Hindi ito isang order na patayin nyo lahat yan. Ang lagi niya sinasabi, kung sisirain nyo ang aking bansa, papatayin ko kayo. Pero pagka sinabi mo sa puti iyon, ano sabihin ng puti, papatayin daw, papatayin daw. Pero pagka napakinggan niya ng mga Pilipino, hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, huwag mong gawin yung masama at yung krimen dahil mapapahama ka or baka ikamatay mo. Which is effective. It was effective. It did the job, sir. It did the job. Ang daming mga drogista at mga korap na tumigil sa kanilang operation. Ang daming nagbagong buhay. 1,200,000 ang sumuko ng mga user at pusher. It was effective. Ibig sabihin, kung noon, let's say, because of the strategy and the way the President Duterte handled the anti-drug campaign, kumbaga, dumali ang trabaho ng pulis at PDEA. Dahil kung noon 1,000 ang kalaban nila, natakot na yung 900, 100 na lang ang hahabulin nila dahil yung 900 sumuko na. That's how effective it was. And the moment na tinanggal yun ngayon, na-realize ng mga dating mga sindikato na wala na ang anti-drug campaign, wala na ang anti-corruption campaign. O kita natin, delikado na naman ang kalsada, patayan, rape, nakikita na naman natin sa news, ang Pangulo mismo pinagbibintangan ng drug use, ang korupsyon, ang lala, never have seen, never cannot compare to any other administration sa laki. Because nawala yung kinatatakutan na kampanya ng Pangulo which was against drugs and corruption. So it was effective. Naintindihan ba ng ICC yan? Hindi. Pero alam ng lahat ng Pilipino yan sa buong mundo. Opo. At sa panahon po ngayon na hindi nabubura yung naging legasiya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi
sa mahabang panahon, kailan ba yung last niya, 'di ba? 2022 natapos na yung kanyang termino. Mahigit 3 taon na ang nakalilipas. Laman pa rin siya. Kung punta ka doon sa ano, meron nang tinatawag na Duterte Street, no? Nung nagkaroon siya ng kaarawan niya, nakita rin doon. Wala yung celebrant pero grabe yung suporta. Tingin ninyo itong mga bagay na ito na pagmamahal ng taong bayan sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay senyales na approve sa mga tao ang kanyang klase ng pamumuno at taliwas doon sa mga ipinipinta laban sa kanya? Tama. You will see it in the news, you will see it on Facebook, you will hear it among many people na pati kalaban natin. Sa totoo lang, maririnig mo sila na sinasabi, iba nung panahon ni Digong, talagang takot ang tao sa droga, takot ang tao pumasok sa krimen, takot ang tao pumasok sa korupsyon, at yung pagmamahal at pagmamalasakit ng isang pangulo na parang naging tatay sa napakaraming Pilipino dahil naging tagapagtanggol ng Pilipino laban sa mga abusado at kriminal. Wala eh, wala tayong nakitang ganun, siya lang eh. Na hanggang ngayon, nais ibalik ng tao, kaya ang lakas-lakas ni Sara. Dahil inaasahan ng tao, si Sara ang magpapatuloy ng mga sinimulan ng kanyang ama. Ibabalik niya ang laban kontra droga, korupsyon, terorismo at krimen, at maisusulong natin muli ang federalismo at ang parliamentary form of government para hindi lamang pinalta ng tao ang mangyari sa administrasyon ni Sara kung siya ay mananalo, pero mapaltan talaga ang bulok na sistema para ang tao, ang ekonomiya ay insulated sa mga political turmoils and bickering na nagaganap tuwing nag-aaway ang mga politiko. At mabibreak ang Imperial Manila or ang power ng Maynila, Metro Manila over government and over funds. Hindi na pwedeng kontrolin ng isang tao lang or konting tao lang, speaker, chairman ng appropriations committee at presidente, ang pondo at kapangyarihan ng bansa. Hindi na pwede. Yun ang pinakamalaking, presidente ang pinakamalaking, anong tawag dyan, yung private army dito sa Pilipinas. Buruin mo, nakakapagpadampot ka ng tao na walang warrant, nakakapagparid ka ng simbahan na walang valid warrant, yung ginawa nila kay Pastor Tibuloy. Kaya na, pag presidente ka, kaya mo yon kahit walang tamang legal na dokumento. Kaya natin binibiyak ang kapangyarihan na yan ng Pangulo at Kongreso para hindi na wala nang warlord president. Yung mga maliliit na warlord na mayor, warlord na governor, pag nag-federal tayo, kaya na supulin ng army yan, nahahawakan naman ng presidente. And at the same time, ito yung mga pagbabago hinanap na in-offer ng Pangulong Duterte noon. Kaya lalong dumami ang kanyang suporta dahil yung mga corrupt at abusadong opisyal, mas madali nating ma-hold accountable sa isang parliamentary form of government dahil kunyari ang speaker corrupt, ang presidente o ang head of state corrupt, kahit ngayon pwede nating paltan yan at every week haharap yan sa kinatawan at for a question hour at ang lahat ng mga corrupt na opisyal antemano pwede kagad i-relieve at tanggalin. We don't need to wait for 6 years again to impeach a bad president kung tayo ay parliamentary form of government. Kaya po si Ma'am Sara is very popular. Her name is written all over the walls na kung ngayon ng eleksyon, siya na presidente. Kung mag-resign si BBM, siya naman talaga ang presidente. Kung for whatever reason, ayaw na niya dahil magulo na, may sakit na siya, nahihina na ang katawan niya, ayaw na niya, constitutionally, Sara will assume.
Pag ngayon na nag-eleksyon at nakikita natin na hanggang 2028 kung ito ay masusustain, she will become president. Why? Because the Filipinos want the restoration of the fight against drugs, corruption, criminalities, and the systemic reforms that were being discussed during the term of President Rodrigo Duterte. Opo, lipat tayo ng topic naman po, Ginong Greco, no? Dito naman tayo sa mga dating sundalo na tinaguri ang Brave 18. Ang nangyayari po ngayon, hindi na yung mismong laman ng affidavit ang dinispute, no? Kaya nga na magkakaroon ng investigasyon, ipinanawagan doon na sa ombudsman, sa Senado, magkaroon ng investigasyon. Pati na yung sino yung nag-notaryo, ano yung background ng mga nagpakilala. Natawa nga ako doon sa comment na sinasabing ang dishonorably discharged, may mga kaso daw, itong mga sundalo na ito. Natawa ako sa comment kasi sabi niya, alangan naman na illegal yung kanilang ginagawa, ang seminarista ang kukunin na doon. So, kumbaga, kung magbabasa ka ng comment, parang mulat na yung ating mga kababayan na para bakit yung mensahero at hindi yung mensahe ang dinidispute, no? May nagdi-dispute naman doon sa mismong laman. Yun nga, batuhan lang doon, bakit hindi na lang mismo harapan ito imbestigahan. Ano pong masasabi niyo po, Sir Greco? Yun nga po, nakikita natin, napaka-unfair and unjust ng mga investigasyon ngayon ng pamahalaan dahil obviously they're protecting something. Alam naman ng lahat, Admar, alam ng lahat na nagnakaw sila. Everybody knows, nakikita sa mga proyekto, sila mismo sinasabi na gobyerno mismo at mga taga-gobyerno mismo ang nagsasabi na grabe ang nakawan. Si Saldico mismo ang lumabas sa tagturo ng napakaraming opisyal, pati ng presidente. Ang presidente mismo nagsasabi na may flood control project scam at ghost projects. Tapos nung lumabas ang mga witness, ang tinugis, ang tinakot, ang inimbestigahan ay yung pagkatao ng mga witness. So that is because yung mga nag-iimbestiga, DOJ, Ombudsman, NBI, lahat reporting under the Office of the President. Tapos, ang Ombudsman pa, implicated pa dun sa kaso na isinampa ng 18 Marines. So, talagang ang problema natin dito, hindi natin talaga maaasahan na ang ating korte or ang ating gobyerno para gawin ang tama ang investigasyon. Kaya po aking minungkahi na bumuo ang Pangulo ng isang Truth and Justice Commission na patatakbuhin at kabibilangan ng mga expert ng mga abogado at investigador na open ang investigation, na ang pagre-report ay diretso sa tao. Hindi na natin maaasahan na ito ay gawin or ang hirap ng pagkatiwalaan, let's say, ng NBI, ng DOJ, because they are all under the Office of the President. And the President himself is being accused. So this has to be a People's Council na nagre-report yung mga investigador, bigyan ng kapangyarihan magsumpina, mag-contempt, at gawing bukas ang investigasyon katuwang ng Blue Ribbon Committee. Pero hindi dapat yung mga na-implicate na mga senador at congressman, hindi dapat bigyan or dapat mag-inhibit sa investigasyon, habang ang ombudsman naman ay magsagawa ng lifestyle check sa lahat ng mga implicated o nasa mga listahan. Lifestyle check para makita kung tama ba ang commensurate ba ang kayamanan ng mga politiko sa kanilang sweldo at kinikita or anuman kung may negosyo. Karamihan wala. And then malalaman na kagad kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hindi yung
may murder case itong mga to. Natural sundalo yan. Nag-ooperate yan, nakakapatay yan pagka napapasubo sa, pagka naghahunting ng mga terorista at NPA yan, lumalaban yun, nakakapatay yun. Siyempre makakasuhan ng murder yan. Ang murder, talagang normal na kaso sa sundalo yan na nag-ooperate. So ba't gagawing issue yun? You know, secondly, ang issue rito from the beginning na inaangkin nga ng Pangulong Marcos na siya ang nagsimula ay korupsyon. Hindi whether or not yung mga sundalong yan ay Marines or tunay na sundalo, hindi yon ang primary issue. Ang primary issue ay nag-deliver ng mali-maliitang pera, nag-ghost project at pinagkakitaan ng mga politiko, congressman, presidente daw, speaker daw, opisyal ng gobyerno, matataas opisyal ng gobyerno at mga sindikatong kontraktor ang mga proyekto ng gobyerno. So nililihis talaga nila dahil obviously may political angle na pinagtatakpan. This is a political case eh. Kaya nga sinasabi ko dapat gumawa ng isang independent talaga truth and justice commission of experts who will report directly to the people. Ganon. Oo, at ang nakakatawa nga dito para sa mga netizen, pati yung nagnotaryo nga pinatawag kasi inakusahan na binayaran daw siya para nga po rito, no? At kini-question pa yung kanyang pagiging abogado. Napunta tayo doon sa mga ano na yun, hindi mismo doon sa pinaka-istorya, bakit hindi iyon agad-agad kasi merong mga merong mga larawang ipinakita at first hand yung mga information. Di ba noong last time meron din naman silang dinala doon ng mga sinasabi nilang witness doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, mabigat yung mga akusasyon, handa silang maglabas ng mga tawag nito ng mga patunay. Yun nga, marami pong mga nangyayari na at sinasabi din nila na nagkakaroon na po ng mga pagbabanta sa kanilang buhay. Totoo po yun. Because these people have everything to lose by coming out. Lahat ng mga sundalong yan, what do they have to gain? Ginawa na nila yung trabaho na nag-deliver sila ng pera, sinecure nila yung tao, sinecure nila yung trabaho. They have nothing to gain. Who's gonna pay them? Nobody's paying them. They're doing this because they love the country and nakita nila, na-realize nila na naloko pala sila. Ginawa pala sila, kinansakapan pala sila para gumawa ng masama at magnakaw. Sila pala ang nag-deliver nun. Hindi nila alam when they were just following orders. Kaya ho, masyadong obvious itong ano ba to, yung pagmi-mislead ng mga senador ni Senator Ping Lacson. Imbes na, alam mo, parehas kaming investigador eh. Siya police, ako PACC, corruption, siya droga or crime. Ang iniimbestigahan namin, yung sinasabi ng witness, yun ang unang mong iniimbestigahan, you take it at face value. Naniniwala ako sa witness or hindi, pakikinggan mo lang yun. And then you will start to ask for evidence. Hindi mo titirahin kaagad yung personalidad nun o yung background nun, saka na yun. Pang-technical yun, pero ang hinahanap mo muna ay yung storya. Totoo, alin dito ang nagsasabi ng totoo ayon sa mga ebidensya. Siya ang banat niya kaagad. Ang layo pa ng mathematics. Nakakatawa yung kwenta niya na imposible na na biyahe ng 805 billion pesos na pera, sobrang dami. Ay, hindi naman, ano yun, kung ang assumption niya, dineliver na sabay-sabay yun, tama siya, talagang 8 metric tons. Pero period of 3 years yun eh. Di ba? Tapos, sinasabi niya, there will be a bank run.
assuming na sabay-sabay nilabas yun. Ibig sabihin, it doesn't make sense. Dahil nga, gumagawa na kaagad siya ng conclusion nang hindi pa nag-iimbestiga, which is unbecoming of a investigator. Kahit na sinong investigador sa pulis, ang gagawin nun, pag dinala mo sa presinto yan, ano nangyari yan? Pangalan mo, ako si, ito nangyari, kailan? No? Pinagsasalita mo yung ano, yung witness o yung nag-aakusa or whatever. Kinukuha mo yung impormasyon at saka mo hinihingi yung ebidensya. Saka mo naman hihingin yung kabilang panig. O ano masasabi mo rito? Sagutin mo to. Totoo ba to? Di ba? Asa na yung ebidensya na hindi ka parte dyan o wala kang ibinigay na pera? Ganun ang tanungan. Hindi yun, ano yan, may kasong murder yan. Hindi yan Marines. Hindi lahat yan Marines. Hindi yun ang issue eh. Pero yun ang ginagawa ng issue kasi nga palusot. Nagpapalusot. Kaya nakakainis dahil kitang-kita ng lahat ang ginagawa nilang palusot dahil nabubuko sila mismo eh. Ganun. Opo. Sir At Greg, saka, sige po. Admar, kanina lang may mga lumapit sa akin. Marami pa daw lalabas na mga witnesses. 100 daw po yan. Yung 18 yan, nauna lang yan. So ngayon, tinatakot nila yung mga 18, kaya yung mga iba pang gustong lumabas ay dadalong isip, natatakot. Pero marami pa hong lalabas dyan. Asasahan natin na sa mga darating na panahon, lalabas yan para mag-corroborate doon sa mga statements. At siguro yung makikita nating mga kakulangan doon sa mga storya against the report that we already have. Kaya sabi ni Senator Lacson, 1.1 trillion ang flood control, 805 billion lang ang sinasabi ninyo. Hindi pa lahat lumalabas eh. Number 2, hindi naman lahat yan ang galing sa DPWH eh. Meron pang DA, meron pang mga DSUD. Di ba kung ano-anong proyekto? Meron pang airport. Marami pang mga issues dyan eh. So, lahat yan pinasok nila na hindi pa na-imbestigahan. Hindi natin alam. Baka may DOH pa, baka may PCS pa. Wala pa tayo dun eh. So para i-conclude kaagad ni Senator Lacson yan and being chairman of the Blue Ribbon Committee, mali po yun. Dahil hinusgahan na niya eh. Supposedly iniimbestigahan niya. Opo. Sir Greco, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Salamat sir. God bless. Maraming salamat sa Ginong Greco Belica, ang dati pong chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission.